Okay, mga Lods, pakinggan na natin to. Okay. Kita mo, bigla nilang inactivate si Vico Soto para bigla daw nilang inactivate si Vico Soto, parang Winter Soldier. Ten 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 ten. Ayun na si Vico Soto. Ganun. This is the DDS rabbit hole conspiracy ng mga takot kay Vico Soto na maging pangulo. Ngayon kasi, there is a viable contender kay VP Sara. It's not even Raffy Tulfo, it's not even Lenny Robredo, it's actually Vico Soto. Mamaya, i-discuss ko yan in full detail. Tapos, kung paano yung posibleng ruta dyan. They know that this is a possibility pag nagkaisa-isa ang mga Pilipino. Now, ginagamit ba si Vico Soto para sirain ng credibility ng mga Diskaya? Well, one could think about it. Pero dapat titignan nyo yung full-on picture nito, yung campaign ni Vico Soto against sa mga Diskaya since time immemorial. Pero mamaya na yun, pagsalitain muna natin sila. Pangontra sa mga Diskaya. Pangontra ano ngayon ang linya ni Vico Soto? Vico Soto revealed, let's sing a song. Okay. I see your true colors shining through. Lumabas na daw yung tunay na kulay ni Vico Soto. So what they're trying to do here is they are trying to put Vico Soto doon sa mga sa bunch ng nila BBM or nila Martin Romualdez for that matter. Kumbaga, sa side siya ng Congress or sa side siya ng hindi DDS, okay? Kasi pag linagyan mo ng kulay ang isang tao, halimbawa ako, I am a very known pinklawan. So, yung mga DDS ayaw na sa akin automatic. So, ngayon kasi si Vico Soto is well beloved by so many people. Okay, so ngayon, they have to smear that. Kaya nga, ito is a simple smear campaign. Basic yan. Kasi alam nyo, ang mga vloggers kasi, pag may bias sila, automatic may potential silang gumawa ng mga propaganda agenda nila. Like, etong dalawang to, they are very good propagandists sa talking points ng mga DDS. Okay, so, now, ano ba ang totoong, kung ang totoong position ni Mayor Vico Soto dito? Tandaan nyo na si Mayor Vico Soto has been fighting the Diskaya since time immemorial. 'Di ba? Nung bago mag-eleksyon, 'di ba, kinasuhan niya ang mga Diskaya ng Code of Building violation, yung the City of Pasig versus ang mga Diskaya, 'di ba? Ano pa, yung mga tax evasion cases ng mga Diskaya, binring up to life din yan ni Vico Soto and many, many more. Diba? They are not just political opponents. Vico Soto is campaigning against the Diskayas not because they are political opponents. Not just that. It's because they are doing something wrong. That's the point. Now, si Vico Soto is in the position to know kung ano yung ginagawa ng mga Diskaya sa Pasig. Facts ang pinresenta niya doon. Pansinin nyo, siya lang ang bukod siguro kay Rodrigo Duterte, siya lang ang kaisa-isang resource speaker na walang opening statement na binabasa. Basically, kung ano yung sinasabi niya sa media, yun din yung sinabi niya essentially sa Congress. There was no difference at all. Listen to all. Vico Soto content. Ako kasi narinig ko na yung podcast halimbawa ni Models of Manila. Narinig ko na yung mga sinasabi niya sa mga interview niya across all medias. Most of them. Not all of them, but most of them. And napaka-consistent niya when it comes to the Diskaya. Diba? Tingnan nyo, hanapin nyo, tingnan nyo kung sino yung nagsasabi sa aming dalawa. So there was no need to activate Vico Soto. He just needed to say what he is saying sa media doon sa Congress. Iniba lang ng forum, iba lang yung nagtatanong. Ang problema kasi dito, gusto nilang si Vico Soto din is to implicate yung mga gusto nilang i-implicate na sinasabi nila yung mga Diskaya. The Diskayas are not trustworthy people. They are not credible at all. Yan yung totoo dyan. Nico, pagka diniscredit mo sila, ibig sabihin, yung
yung sinasabi nila kila House Speaker at saka kay Zaldico hindi totoo. We don't know that. You know why? Kasi hindi pa naman tapos yung investigasyon eh. Everyone here, kasama si Jinggoy, kasama si Joel Villanueva, si House Speaker, si Zaldico, all of them enjoys the privilege of innocent until proven guilty. That is their constitutional rights. Okay? And they have also their rights to be heard. Kung ano ba yung side ng storya mo, idol? Ngayon, may denial sila. Anong gagawin natin? Gusto mo si Vico Sotto implicates them. Gusto mo hindi. Bakit? Ano ba yung alam ni Vico Sotto doon sa galaw ni House Speaker, ni Joel Villanueva, ni Zaldico, at saka ni Senator Jinggoy? Wala. Pero, when it comes to the Discayas, he is an expert. He is a subject matter expert when it comes to the Discaya because he has intimate knowledge on that. He needs not to be activated parang Winter Soldier yan. Diba? This is the DDS mindset at play, mga kamatis, mga kaibigan. Ang gusto nilang mangyari dito is to besmirch the name of Vico Sotto para bumaba siya sa rankings ngayon. Kasi mga Lods, hindi nyo na itatanong, ang Tangery kasi, mamaya yan, eto, ang Tangery kasi, naglabas sila ng survey. Nito lang to, August 27 to August 30. And nakita nila that Vico Sotto is a statistical tie kay Sara Duterte. Statistical tie, kinakabahan na yung mga yan. Yari! Hirap niyan. Ang hirap talaga niyan kasi syempre pag hindi yung mama nila yung nanalo, edi ngaw-ngaw na naman, 'di ba? Ngaw-ngaw 6 na taon. Ngayon kita mo pinapatawag sila sa Congress, 'di ba? Yan itong mga DDS na to, yan yung nag-iiyakan sa Congress na pinatawag sila. Ang tatapang sa social media at sa mga iyakin pala sa pagka kinukumpronta mo na. So they are scared of this. Now, Nico David, ano naman, survey lang yan, correct. Pero kabahan na kayo kasi yung survey na yan includes also the new voters and yung mga papasok pa na magiging botante by 2028. Nakakakaba talaga yan. So ngayon pa lang, sirain mo na yung chance. Kulayan mo na. Idikit mo na dun kay 3% House Speaker na walang kapag-apag-asang manalo. Idikit mo na agad doon sa mga lugmok na politiko na hindi talaga papasa, dikit mo na doon. Parang ngayon pa lang wala na yung chance. Kasi, totoo lang mga Lods, nasa inyo kasi yung kapangyarihan. Nasa inyo ang kapangyarihan kung gusto nyo talaga na manalo si Vico Sotto. Parang pangit yung intro na. Teka lang, kasi nga, totoo lang, hindi naman siya talaga qualified. He is only 35 years old right now. Hindi, 36 pala. Pagdating ng 2028, 39 pa lang siya. So, ibig sabihin, walang chance, mga kamatis, mga kaibigan. And, yung paninira nila kay Vico Sotto, tuloy-tuloy yan. Okay, ikaw na lang ang magpangalan ng mga involved. See, that's the problem eh. Hindi ka kasi pwedeng mag-accuse. You have to know the facts first, 'di ba? Kaya si Vico Sotto, ang kanyang alam lang ay yung sa mga Diskaya. Malamang siya yung mayor ng Pasig eh. Siya ba yung head ba siya ng DPWH? Hindi. Meron ba siyang mga hearsay na narinig dyan? Meron siguro. Pero ang sasabihin lang niya doon, yung something na kaya niyang tindigan sa korte. Kasi kayo, okay lang naman na mademanda kayo. Ikaw, Sas, ilan na nagdemanda sa'yo? Di ba si Tariela, dinimanda ka? Kasi mali-mali yung sinasabi mo. 'Di ba? Kasi madali lang kasing mag-akusa dito sa internet. Madaling mag-akusa talaga dito sa internet. Madali lang manira ng tao dito sa internet. All you have to do is to spread a rumor, but to substantiate your claim, that's a whole different ball game, 'di ba? Ngayon, ang alam ni Vico Sotto, yun, yung mga sinabi niya sa Congress. Ngayon, inimbitahan ba siya ng Senate? Hindi. Kung iimbitahan ba siya ng Senate, papayag ba siya? Most likely, kasi may interview siya. In any forum, a-attend ako at sasabihin niya lang yung kaya niyang patunayan, yung may facts siya na hawak. Hindi naman siya DDS na kahit walang facts, banat na lang ng banat. Sasabihin, di ba si Banat ba? Hindi, opinion ko yan Namuka. Eto, matalino na ang tao ngayon. Alam nila ang kinaiba ng organic comments at messaging mula sa ops. Exactly.
That's why etong mga etong mga DDS na to, they are scrambling now kasi nga may katapat na si VP Sara. Ang tanong, ano bang mali sa sinabi ko at gusto mong baliktarin ng mga boss ninyo? Kasi nga Yorme, kasi nga threat ka. You are a threat. Now, mga kamatis, mga kaibigan, let me deliver my point now. Ang kapangyarihan po ay wala na sa mga politiko. Ang kapangyarihan po ay nasa inyo. Ikaw na nanonood sa akin, you can change the destiny of this country. Pwede niyong babaan actually well, it's unconstitutional for now. But we have what we call the People's Initiative. Kung gusto niyo talaga na si Vico Sotto ay tumakbo by 2028, you just need to lower down yung age of na pwede. Ang gagawin nyo lang is kung magkakaroon ng People's Initiative, pipirma kayo doon, tapos bubuksan yung constitution through CONCON and CONAS. Basta medyo mo proseso yon, pero it's possible to change it. Ang problema lang sana, yung mga taong magbabago ng batas, wag magsingit ng batas nila na maiiba fundamentally. Pero kung yun lang yung iibahin, pwede. Ang mangyayari doon, makakatakbo si Vico Sotto by 2028 by virtue of this People's Initiative. But it's up to you. Wala na sa akin yun. Pero ang sinasabi ko lang, there is a possibility. If there is a will, there is a way. VP Sara, magsulat-sulat ka na dahil may katapat ka na. Yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga lods.